What's going on mga boss? Welcome back to my channel. Kuya is here again for another tutorial. At konting kalaman lang. Share lang natin konting kalaman natin. At for today's video, ang pag-uusapan natin mga boss ay about relay. How relay works. So, napaka-importanting ito guys, relay. Ayan, relay yan. Ito, relay. There's another one. Relay. Okay. Napaka-importante ng mga relay sa ating mga sasakyan. Anong mga boss? Unang-una, yung wiring medyo nabawasan ng konti instead na gumamit ng napakaraming wire, di ba? Yung load natin, protection ba? Load protection. Tsaka most importantly, I think in my opinion is computer controls, kasi yung mga modern engines o modern cars nowadays are computer controlled, di ba? Halimbawa, yung mga cooling fan natin, yung mga blower motor, mga headlight, most of those are computer controlled na. So wala na tayong manual switch, no? That only made possible by using this device, relay. Ito yung actually ito yung one of the pinaka greatest invention ng modern civilization, no? I should say, in terms of electricity tsaka sa sasakyan, automotive. Kasi ito nga, hindi lang to applicable sa automotive. Relays allows us to control something using a computer, okay, automatically. So paano ba gumagana ang isang relay? Yan ang pag-uusapan natin for today, at siguro sa mga susunod na video or yung application ng relay, kung paano magbasa ng circuits, at kung paano mag-wire ng isang relay. So ang relay pretty much ay isang switch. Yun lang naman yung pinaka definition kung ano yung relay. Simple definition: relay is a switch. Ngayon, maraming iba't ibang relay dyan, sa sasakyan. Ang commonly makikita nyo yung 4-pins relay, katulad nitong nasa diagram natin, tsaka yung 5-pins relay. Merong 3, merong 6, whatever, madaming configuration ng relay, but they all have the same functions. It's a switch, like I said. And sa automotive, you're probably gonna deal with this one, 4 pins, and actually this one has a provision for 5 pins. Nakikita nyo sa gitna, meron pa dapat isang pin dyan, pero 4 pins lang yung actual function, pero may provision siya for 5 pins. So yun lang naman karamihan 4 pins and 5 pins sa automotive. So it's a switch, right? Pagka yung mga toggle switch natin sa ilaw natin, it's the same exact thing, it's a switch. The only difference is we control this electronically, so it's an electromechanical switch. Okay, instead na you physically turn it on, flip the switch to turn something on or off. Ang relay gumagana using electromagnet. Okay, so instead na i-flip mo nga, yung electromagnet lang yung i-on natin para ma-close yung switch. So looking at this diagram, so yung sinasabi kong yung switch na toggle switch is nandito siya. So it's one of this actually.
So, papakita ko sa inyo. Dito muna tayo sa diagram natin. So, meron tayong most common na makikita nyo sa sasakyan, like I said, 4 pins. So, meron tayong sa loob ng relay guys, merong dalawang circuit, So, meron tayong control circuit at meron din tayong yung load circuit. Okay, yung control circuit natin actually guys, yun yung kinokontrol ng computer. So, meron tayong yung control circuit 85 and 86. Okay? So, tapos yung sa load circuit natin, meron tayong mga pins na 30 and 87. Kung makikita niyo, do not actually, huwag kayong ma-stuck sa 30, 87, 85, and 86, kasi naiiba-iba yan eh. Yung iba gumagamit ng 1, 2, 3, 4, 5, diba? Yung iba, ganito yung ginagamit, diba? Yung iba, letters lang. So, huwag kayong may stuck dito sa 87, 86, 85, and 30. Ano lang to. So, sa book, ganito kasi makikita ninyo. But, some of them use it, but some of them don't. So, for identification lang naman to. So, in this case, we have a 4-pin relay. So, we have a load, like I said. We have a load circuit, which is going to be the red. Dito yung line. So, yan yung load circuit natin. Ito actually yung toggle na sinasabi ko. Yung toggle switch na sinasabi ko, yung physically on and off. Ito yon. The same thing doon sa mga ilaw natin. Ito yun, toggle switch, di ba? Ngayon, sa control naman, meron tayong coil wrap around a metal or magnetic metal, not magnetic. It's a coil wrap around sa something metal. Okay, so maraming beses yan. Isang pirasong ano lang yan guys. Isang pirasong wire lang yan katulad nito. Kung mapapansin nyo, hirap mag-focus. Ayaw mag-focus mga sir eh. Sana nagpo-focus. Anyway, so itong nakikita natin dito, yan yung kita nyo pa. Sorry, ayaw mag-focus eh. Ito yung nakikita nyo dyan na coil na nakarap. Yan yung naandito sa diagram natin. Isang pirasong ano lang yan. Isang pirasong wire lang yan na mahabang mahaba. Tapos nirap around sa isang metal. Yung core. So, pinaikot-ikot lang yan. Okay, ng maraming beses. Ito, napakaraming ikot yan. Okay, so, isang wire lang yan na nakakonect sa ating pin 85. Tapos yung isang dulo nakakonect doon sa 86. Okay, so isang wire lang yan nakakonect sa 85 tsaka yung 86. So one of this. So in this case, nakakonect siya sa itong dalawang manipis. Usually ganun naman yan eh. Itong dalawang manipis na blade. Hirap ko sa mga ito. Pasensya na. Ito. Tsaka ito. So, dalawa yan. This one and that one. Diba? Yan yung 85 and 86 natin. Okay? So, isang wire lang yan. Like I said, yung isa is power. The other one is gonna be ground side. Okay? One is gonna be going to turn it on. The other one is just normally there. Okay? So, ang ibig kong sabihin ay, halimbawa dito in this diagram, yung 85 guys ay actually normally powered on lang siya with the fuse. So, palaging may 12 volts dito or battery power here available. Kasi nga connected dito siya sa battery natin and then we have a fuse here. So, may 12 volts palagi dito. Okay? Depende na lang to kung may power siya key on or all the time. Depende na lang yan. Okay? But, let's say, pagka sinabing ditong run or start or hot all the time. So, pwedeng run or start lang, magpa-power yung fuse. Pwedeng hot all the time. Okay, yung hot all the time,
is direktang naka-bolt doon sa power supply natin sa battery. Tapos yung run or start naman doon sa ignition key naka-connect yan. So ganun lang, no? Depende kung ano yung setup ng circuit ninyo. But yung isa dyan, it's gonna be yung power side o control side, yung tinatawag natin control side. Yung isa dyan is always gonna be have power or have ground. Depende sa setup nyo. Pag-iusapan natin yan sa susunod na video. So as you guys can see, let's say hot all the time lang yung fuse natin para madali. Wala na tayong variable na iba. Titignan iba. Yun lang. Ayun na maburamin. Mali pa yung nagamit natin. But anyway, mali yung nagamit natin. Sharpie pala yung nagamit natin. Anyway, let's just focus here sa hot all the time. Okay? Kunwari hot all the time yung fuse natin, ano? So kung hot all the time yan, it doesn't matter kung naka-off yung susi or yung key. Meron kang power dyan na makikita. So nakakonect yan sa battery. So kung makikita natin guys, kung hot all the time yan, I'm just gonna take this thing out. So diretso yung supply niyan doon sa pin 30. Pin 30 is usually yung power side ng relay. Tapos as you guys can see, pin 30, tapos dito siya may stop siya sa loob. Kasi kailangan nating i-on to bago dumalo yung kuryente. So as you guys can see, ang relay is normally open yung relay natin, ano. So ibig sabihin, pagka hindi activated yung coil natin, open yung circuit. So normally open yung position niya. So kahit na may battery tayo dito, hindi yan dadaloy kasi nga open tayo dito, di ba, no? Tapos yung 87 mga guys, ito yung papunta doon sa component natin. So pwede dito motor, pwede dyan yung ilaw, ayan, pwedeng motor, pwedeng ilaw, cooling fan, anything na high load. Okay, kahit na injectors, ignition coil, PCM, anything na pwede nyong ilagay dyan. 87 pin 87 yung usually na nakasalpak sila doon. So itong pin 87 goes to component. It doesn't matter kung anong component yan, so sabihin na lang natin component. Like I said, madaming motor, injector, coil, you name it. Okay, so tatandaan nyo lang, yung 30 is power coming from the battery. Okay, hot all the times or hot when run or start, but in this case sabihin natin hot all the time. So power doon sa pin 30, tapos yung sa susunod na pin, yung 87, is gonna be the component. Okay, and this relay, yan, makikita nyo guys, yung dalawang malalapad, ayan o. Yung dalawang malalapad dyan, yun yung ating 30 at 87. So yung 30 galing sa battery, tapos yung isa pag nag-close papunta sa component na ito on natin. Okay, so balik tayo dito. So since alam na natin yung mga pins na yan kung saan sila galing o papunta, pag-usapan na natin how this thing actually works. So in this diagram, ang ginawa ko, yung relay, mag-on siya using, well, ang trigger niya ay ground. Okay, so since may power tayo dito all the time, di ba? May power tayo dito all the time sa pin 85. Ang kailangan niya mag-on, ang kailangan niya to turn on ay 86. Okay, so yung 86 na yan usually computer controlled yan. Okay mga guys, kasi nga we use relay most of the time for computer controlled application. So usually computer na ang mag-on nito, or pwede ring ignition switch, but it's really up to you.
to your diagram kung ano yung setup nyo, but usually this one is controlled by a PCM or some kind of module. Okay, BCM, whatever. Okay, so syempre may input na mangyayari, magaganap doon sa sasakyan nyo bago to mag-on. So let's say dapat makita ng PCM na may cranking, dapat makita ng PCM na disabled na yung alarm para niya i-on to. Depende yan, ano, may input yan. So pagka ginround to ng PCM or ng computer, since may power tayo dito all the time, ang mangyayari dito guys, magkakaroon niya ng, since siguro science yung basic, di ba? Pagka nirap mo yung isang wire, tapos nirap mo sa isang metal, tapos nilagyan mo ng powering rod, pinadaluyan mo ng kuryente, magiging ano siya, magnet. So pagka nagkaroon ng ground dito, itong coil of wire will become a magnet. Okay? Yung magnet na yan guys na na-form, yun ang mag-close nitong open circuit dito. So pagka may magnet na yan na na-form, ang mangyayari dyan, pagka halimbawa magnet na yan, ang mangyayari dito guys ay magsasara to. Yan. So magsasara yan. Meron na tayong daloy ng kuryente, ano. Pag nagsara na to, yung power na nanggagaling sa battery, didiretso siya na ngayon doon papunta sa whatever components. Okay? So ganun lang to nagwo-work, ano. Simple as that. Magnetic switch or magnetic control switch, electromagnetic control switch, whatever. So ganun lang to nag-work mga boss, no. Pagka nag-on yung coil, magpo-produce ng magnetic. So pagka nag-on yung coil, pagka binigyan natin ng ground, in this case, magpo-produce yung ang coil natin ng magnet, at yung magnet ang hihila doon sa switch para mag-close, o doon sa contact para mag-close. Kasi ito guys, normally open at ano siya, spring loaded. So pagka walang magnet, nakabuka yan. So pagka may magnet, hihilahin niya yung contact para magdikit siya dito, para dumalo yung power from battery to the component starter, whatever you name it. Okay, ngayon pagka tinanggal natin yung ground dito, pagka in-off ng computer, okay, I don't need a ground anymore, I don't need to turn the starter anymore kasi umandar na. So i-off nyo, mamatay na yung ground dyan. Babalik ngayon sa normally open yung position ng relay natin kasi nawawala na yung magnet. Okay, wala na yung magnet, at since spring loaded siya, babalik siya doon sa dati niyang position. Ngayon ito, this should be a, mali yung diagram natin, this should be a resistor. Okay, so bakit makikita nyo sa mga relay katulad nito, mahirap makita pero nandoon siya sa loob, nandoon sa loob, hirap makita kasi ayaw mag-focus. Ayan, nandun siya sa loob guys. So yung kulay puti na yun, ayan, yan actually ay resistor. Yan yung kadalasan makikita nyo sa mga relay. Ang purpose ng resistor na yan guys ay kung in-off na nung computer yung relay, ay di tinanggal niya yung ground, magko-collapse kasi yung magnetic field, ano. So pagka nag-collapse yung magnetic field na build dito sa coil natin, magkakaroon na yan ng EMF or electromotive force. At yung electromotive force na yan guys, ayaw natin yung mag-beat na feedback ba, ayaw natin yung pumunta sa kung saan saang part ng circuit. So kasi nga mag-spike yung voltage like really high, kaya ang ginawa nila, nilagyan nila ng resistor. Okay, resistor dyan para kung nag-collapse man yung magnet, ay ma-solve o ma-absorb ng resistor yung EMF, yung electromotive force. So hindi siya
mag-feedback kung saan saang part ng circuit kasi that's not a good thing. So yun yung purpose ng resistor yan, makikita nyo sa mga relay. Okay, so to prevent yung electromotive force na kumalat-kalat kung saan-saan, so i-absorb niya yan. Alright, so napaka-simple lang mga boss. Kung makikita natin dito guys, papakita ko sa inyo. Hopefully, ayaw kasi mag-focus but ito yung sinasabi ko sa inyo na spring load. Hirap mag-focus mga boss. Kung makikita nyo dyan, ayan may gap siya ba? May gap. Ayan, nakagap siya Tapos pagka-on natin ito, ayan, magko-close. Ayan. Pagka ganito yung position niya, open circuit. So, hindi gagana yung ilaw, hindi gagana yung motor, kung ano may nakakonect dito. Ngayon, pagka in-on na natin yung coil, ito guys, ay hihilahin niya pababa para magdikit sila. Pag nagdikit sila na yan, doon nadadalo yung kuryente. Okay? From battery to whatever component you have. So, yan lang yung simple and basic na basic na trabaho ng relay. So, normally open, pagka nag-on, magko-close, allows current to flow, and turn the starter and whatever you have. Okay, next video, papaganahin natin to at yung wiring diagram kung paano troubleshoot kung mga ganitong issue na. Actually ito, yan nakita nyo guys, ito ay actually cause ng shorted coil to nakita nyo, butas tsaka sunog. Shorted coil kasi ito ginawa natin sa isang Explorer fuel pump, crank no start kasi sira yung coil ng relay. Okay, shorted ya. Ngayon, ito guys, kung mapapansin nyo, di ba? Yung wire na yung coil na yan, nakarap around yan. Kasi siguro may mga nagtatanong, kung nakarap around yan, bakit hindi sila nagsishort? ang reason dyan guys, kung bakit hindi nagsishort ay mayroong insulation yan. Okay? Yung wire na yan, may insulator. Di ba? Meron yung skin ba? Bago yan nirap. So, hindi yan nagtatouch. Buo yan. So, pagka i-ohm nyo yan, usually, from 60 to 130 ohms. Depende na lang dun sa specification ng sasakyan ninyo, Pero usually, between 60 to 130 ohms. We're gonna do that next video natin. So, yan yung reason kung bakit hindi yan nagsishort. Diba? Kasi may insulation yung wire na yan. So, kahit i-wrap mo yan, hindi sila magta-touch. Okay? So, kahit na magkakadikit sila, hindi sila nagta-touch kasi may insulation. Ito, ang nangyari dito, yan yung naging issue dito. Nag-short yung coil. So, this one only has 4 ohms, which is pretty low. Okay? Considering nasa dapat between 60 to 130 ohms. Depende yan. But this one only has 4 ohms. Kaya nasunog yung coil, yung relay. Yeah. So, in this case, ang bumigay yung insulation. Uminit hanggang sa nag-short nga, tapos uminit dahil yung daloy ng kuryente dumami or tumaas hanggang sa nasunog na mismo. Ngayon, nakita to ng BCM, kaya kinat niya yung power to protect yung sarili niya, So, nung nakita niya na masyadong malaki yung power or yung kuryente na dumadaloy dito, in-off niya na. Hindi niya natin in-on yung relay. So, hindi niya na to in-on. Kaya wala tayong no crank, meron tayong crank, no start. Nakita nung BCM na masyadong malaki yung power na dumadalay yung current, dinisable nyo na yung relay na yan.
Okay, so yun lang yung basic, no? Basic component ng ano natin, ng relay. Tapos punta tayo dito sa side na to, kung saan natin makikita yung pag-aaralan natin ito in depth. Pag-aaralan natin to ng mas malalim pa, no? Mas malalim pa yung pag-aaralan natin sa circuit design na to. Actually, I should say, sana, no, yung mga nag-start pa lang, gusto ko lang maintindihan ninyo dito sa relay natin ay meron tayong dalawang circuit, yung low tsaka yung high current circuit, yung load nga tsaka yung control. Alright, dito yan. Ito pa pala guys, no, kung maririnig nyo yung relay, may tunog kasi yan, may click. Ayan, no. Ewan kung maririnig nyo, masyadong mahina. Ayan, ewan kung naririnig nyo. Nagkiklik yan pagka may magnet yung coil, magkiklik yan. Ngayon, hindi ibig sabihin okay yung coil, hindi ibig sabihin okay yung relay. Ang ibig sabihin lang yan, may magnet. Okay? But that doesn't mean okay yung relay. So, wag niyong pagbasehan yan na porke nag-click o may clicking kayo naririnig na okay yung relay. No, that's not always the case. Okay? So, punta tayo dito sa little diagram na ginawa natin. So, in this case, ginawa ko yung diagram na to as low side driver. Okay, low side driver yung sa taas. Tapos yung sa ilalim ay high side driver naman. Ano yan? Ano yung high side and low side driver? Mga boss, importante na maintindihan natin yan, kung ano yung low side at high side driver, para pagka nagtitest tayo ng mga electrical circuit, alam natin kung ano yung hahanapin natin. Okay? Napaka-importante yan. So, ang low side driver mga boss, and we're gonna go over this more in depth, sa mga susunod na video, but yung low side driver mga boss, ang ibig sabihin lang yan, yung switch ay nasa ground. Okay? Nasa ground yung switch. Tapos, pagka high side naman yung driver natin, yung switch natin ay nasa power side. Okay? So, pagka yung switch natin ay nasa ground, that's gonna be a low side driver. Okay, pagka yung switch natin ay nasa power side, that's gonna be high side driver. Gayon lang mga boss, pagka yung switch ay nasa ground side, low side siya, low side driver. Pagka ang switch ay nasa power side or sa positive side ng circuit, that's gonna be a high side driver. Okay, bakit importante yun? Ibig sabihin nun guys, ay kung ground side switch tayo, ibig sabihin ang ibig sabihin dyan ay meron tayo dapat power all the time, or key on or start. So, dapat meron tayong power present doon sa ating coil. Sa ating relay. Kasi nga, low side siya, yung ground yung nawawala. Okay? So, pagka power side naman, meron dapat tayong ground all the time. Kasi yung power ngayon wala. Diba? So, kailangan maintindihan talaga natin to kasi napaka-importante kung nagtitest kayo. Diba? So, sa ground side, yung switch ay nasa ground, mayroon tayong power present doon sa relay coil. Pagka high side naman, yung relay coil natin ay ground all the time or direct ground, at wala tayong power dito sa kabilang pin. Magkaka-power lang to pagka syempre na yung switch. Alright?
At magkaka-ground lang naman dito kung in-on na yung switch. So, in this case, so meron tayong power. Let's just say this one is hot all the time. So, meron tayong dalawang, pagka hot all the time yan, key on, it doesn't matter. Meron tayong dalawang power. Power here and power here sa 30. So, meron tayong power sa 86, meron tayong power sa 30. Kasi nga, connected siya sa battery positive all the time. Okay, so punta tayo dito. Ang makikita natin sa 87 naman ay magiging ito ground. Kung naka-unplug yung relay, ang makikita natin dito ground. Dito ground. Tapos ang makikita natin dito 0. Kung hindi pa naka-on yung switch. Ngayon, pag in-on yung switch, saka lang magkakaroon ng ground dito. Okay? So, power, 2 power, tsaka 2 ground. Yung makikita natin sa 4-pin na relay. Ganun din dito. Pero, ang kabaligtaran lang, ground yan, makikita natin. Palaging naka-ground yung 85 at ground din yung 87. Tapos may power tayo dun sa isa sa 30, but dito yung difference. Wala tayong power dito unless i-on ng switch. Okay, so ganun lang, no? We're gonna go more into it later on, but for now I just wanna let you guys be familiar with how the relay works at ano yung component sa loob niya at ano yung anong nangyayari pag nag-on yung switch. Okay, so that's it, I guess. I hope you guys learned something today. If you have any question, just let me know, comment down below, and I hope I see you guys next time.